Kung Bro. yun nga tinatanong na aking mga kasama kayo doy congressman na ibay kayo naman ba't nyo naisipang magsenador? Parang may punto ano. Oo. Ganito yan. Ah, wala tayong balak pumasok sa politika. Mhm. At alam ng taong bayan, meron tayong advocacy, di ba? Yung para sa motorista. Yung Oo. rider Yung safety. safety and protection. At naghangad tayong mag-congressman under One Rider Party List. Mhm. Hindi para magka-title, hindi para maging congressman, hindi para magpapogi. Mhm. Ang intensyon natin kaya tayo pumasok sa politika para makapagpasa ng batas Ng batas. na magpoprotekta sa mga motorista. Mhm. Ayun tanong mo na sabi ng iba nating kababayan, congressman na. Di ba yun nga hong ginagawa ng congressman ang magpasa ng batas? Oo. Kaya tama ka, may iba pang nagtanong niyan, ba't daw congressman na? Congressman. Gusto pang maging senador. maging Parang ang senador. dating, ang taas mangarap. Yun nga inano sabi bakit Isa lang sagot natin dyan. Lalahok sa ano? Ngayon, nag-file na kami ng candidacy ang mga politiko, di ba? Aha. Sa madaling salita, yung natitirang ilang months sa Kongreso, parang wala na yon. Halos hindi na kami magpangipangita. Aha. Maliban sa mga session, sa Mga hearing. hearing. Pero yung panukalang batas, medyo mahirap ka nang makapaglusot pa. Sa madaling salita, nakakalungkot na yung panukala nating batas para sa mga motorista, walang pag-asa. Walang nakakalusot. Walang pag-asa. So, ibig sabihin, kung babalik pa ako sa Kongreso, ano ko, nagpapapogi? Babalik ka? Parang hindi nakikita ko kung babalik ako sa Kongreso. Ganun pa rin. Maulit lang yung anong mangyayari sa atin? Hindi naman ako kabayan mabubuhay ng 200 taon. Hindi naman ako mabubuhay ng 200 years para yung motoristang naabuso may papagtanggol ko. Ang kailangan talaga batas na magpoprotekta sa mga motorista. Batas na magtatagoy ng kanilang kaligtasan. Yun ang hangad natin. Yung permanente na. Oo. Hindi yung katulad ngayon. No. Ginagawa natin yung pagtatanggol, pagtulong, pero hindi habang buhay natin. Hindi naman ako mabubuhay ng 200 years. Ngayon, umaasa tayo kung magtitiwala ating mga kababayan. Palagay kung nasa Senado tayo at ang One Rider Party List nasa Kongreso, palagay ko mababago ang kwento. Malaki ang pag-asa. Malaki ang pag-asa na makalusot diba? Yung batas natin. Kaya nga sabi ko, may dahilan kaya siguro nagsenador. Yes. Hindi nagdedesisyon ka ako ng ng papogi lang. May dahilan yun kaya ka ako lumaban yun. Yung mga kaibigan natin nagsasabi, sir, lumaban ka. Yun nga. Nabanggit ko na sa yung dahilan. Tapos ang daming mga kababayang nagsasuggest. Kaya bigla-bigla lumaban tayo. Ngayon, 3 lang naman yung pinagtitiwalaan natin sa pagtakbo natin. Una, Diyos. Pangalawa, taong bayan. Pangatlo, Comelec. Hindi pwedeng hindi magkakasama yan. Ngayon, siyempre, ang ating mga babayan sawang-sawa na sa pangako ng politiko, di ba? Isa lang ang pangako ko. Magsisikap akong gawin yung alam kong mabuti para sa ating mga kababayan. At sa kabila ng ating pagsisikap, kung tayo makaupo sa Senado, kasama ang One Rider Party List sa Kongreso, pag hindi pasado ang ating performance sa ating mga kababayan, manawagan kayo, bumaba ako sa pwesto. Hindi ko ipagpipilitang manatili ako. Kasi, unang-una, ang pananaw ko dyan, bakit ipipilit mo sarili mo kung ayaw sa'yo ng taong bayan? Yun ang deal ko. At yan naman, paninindigan ko. Yan nga, tsaka nakikita ng mga kasamahan ko, talagang public servant kayo talaga Dahil, alam mo naman, kabarangay kita. Alam mo naman, lumaki ako sa bahay kubo. Di ba? Sa isang salita, hampas lupa. Subukan naman ng ating mga babayan na manungkulan yung anak mahirap talaga. Bakit kamo? Sinabi nyo kanina. Ramdam natin ang sakit na nararamdaman ng inaapi at naabuso. Ramdam natin ang hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. Yun lang ang batayan ko bakit tayo ganun ang pananaw? At pilit tayong nagsisikap na makapaglingkod sa ating mga kababayan, minsan lang naman tayo mabubuhay. So yung alam mong kaya, legacy nyo yun? Yung alam mong kayang gawin,
Lalo na tayo may kapangyarihan, gawin mo na. Para pagdating ng araw na magpapantay ang paa mo, wala kang pagsisisihan. Ganun lang kasimple. Nagawa Ganun niyo lang yung kasimple. yung advokasya. Tsaka, Alam mo, marami akong malaking bagay ho yung mga panukala niyo na yung ano. marami mga akong kalusot. marami akong panukalang batas na magaganda. Mhm. Ayun nga lang ang problema. Hindi naman kasi, brother, hindi naman ibig sabihin maganda yung panukala mong batas, okay na eh. Bakit ka mo? Marami kayong congressman eh. Maraming usapin diyan eh. Oo. May mga iba ding department heads, iba't ibang agency. Mhm. Kumbaga sa isang usapin, palakasan yan eh. Oo. Ibig sabihin palakasan, kung mahina ang pwersa mo, talo ka. Parang may ano rin yung kung saan yung partido nila. Hindi naman eksaktong Hindi ganon. May magandang panukala, pero marami ang hindi sang-ayon. No, hindi natin alam ang dahilan, tagilid ka. Kaya siguro, umaasa tayo kung para magtiwala ang taong bayan, makaupo tayo sa Kongreso, sa Senado. Kung nasa Senado tayo, may kasama tayo sa Kongreso. Parang kumpiyansa ko, may ibang kwento. Oo. Ay sana naman ho ng yung ating mga panukalang ano And gusto kong banggitin bro. malaking tulong ho yun, mga nabanggit nyo. Gusto kong banggitin, hindi lang naman para sa motorista yung pati nga yung sinabi niyo sa consumer, mga hindi, consumer. marami akong gustong gawin na ayaw kong banggitin kasi baka man mapasobrang yabang natin. Mabuti na yung ang style natin kasi makita na gawa lang nila muna bago salita. Hindi yung puro salita, walang gawa. Tama. Di ba? At kasi bakit ganun ang ating paninindigan na gawa muna bago salita? Ay kasi dapat pag ikaw nanungkulan, hindi ikaw ang magsasabi. Ang maghuhusga, taong bayan. Sa dami naman natutulungan, talaga namang gumagawa kayo eh. Yung nakikita kasi naman ng tao. Buti kasi nga, alam ko gaano kasakit sa mahirap. Yung mahirap ka na, pinapahirapan ka pa. At ako naman, brother, nung bata pa ako, biktima rin ng mga pang-aabuso eh. Nung ako ay high school, na biktima na ako ng pulis sa Candelaria. Inaresto ako, walang warrant of arrest. Sa Candelaria? Alam mo bang nakakatawa dito? Dahil pangarap kong maging pulis o sundalo, nakatingin ako doon sa isang pulis na nayayabangan ako eh. Sabi ko, parang ayabang nito. Hindi ko alam, napansin pala niya na tinitingnan ko siya. Nagduda. Na siguro, ang pagdududa, ako ay may gagawin. Sabihin na natin, akala niya, miyembro ko ng NPA. Makakaliwa. Nagtawag ng mga kasama, inaresto ko. So, hindi naman ako na-offend na ganon. Kaya lang, ako, high school pa lang, biktima ako ng illegal arrest. Maraming kwento na nadanasan ko. Kaya sabi ko, pag ako'y nasa posisyon na, ipagtatanggol natin yung mga naapi at naabuso. At ginagawa naman natin yun. Di ba, nabasa ko pati, ano kayo, licensed engineer kayo. Civil engineer kayo. Civil engineer ako. Talaga nasa puso nyo. Hindi, public masuno rin service. tayo. Sabi ng aking ina, mag-engineer ka, katulad ng kuya mo. Masuno rin tayo. Nag-engineer ako, board passer. Tapos nung engineer na ako, nagsundalo ako. Hindi nyo pa rin inano yung... Hindi napagbigyan ko yung nanay ko. Napagbigyan nyo rin yung sarili nyo. Napagbigyan ko rin yung sarili ko. So, tawagan lang tayo, bro. Salamat kong. At Okay, may masasabi na ako sa mga kaibigan ko kung na ano. Sabihin mo sa mga kaibigan natin, especially sa mga OFWs, mga kababayan, magtiwala lang. At deal tayo, usapan lalaki. Pag hindi magandang performance ko, mananawagan kami. Manawagan kayo, bumaba ako sa pwesto. At sasama ko yung One Rider Party List. Bakit ka mo? Kasama ko yan sa laban Kayo mukha ng One Rider Party List kasama ko sa laban. Kaya sabi ko do sa partner ko, kay Congressman Rods Gutierrez, partner, payag ka ba? Sabihin ko sa taong bayan, magtiwala sa atin. At pag hindi nila nagugustuhan ng performance, pabababain tayo. Deal daw Deal daw. Sige, sabi ko, usapan lalaki yan. Yun lamang. Asyas, maraming salamat kong mga kaibigan. Yan ang ating butihing congressman, tumatakbong senador. Huwag mo na sabihin butihin. Thank you. Thank you, Kong. Okay. Salamat sa pagbisita po. Tawagan tayo. Okay po. Okay, bye-bye.